So good morning nga mga kapatid, at eto naglalakad na naman tayo ng bahagya. So may dala nga tayong laptop. Eto. Okay. So baka mamaya medyo mabigat siya, malaki kasi yung laptop. So magta-taxi tayo mamaya pagdating natin ng Alhambra. So magta-taxi tayo. So andito na nga tayo sa may malapit sa may Apollo, kung saan tayo sumasakay ng bus. Okay. Ang dami ng kababayan doon na sumasakay ng bus. Doon sa may banda doon, sa may clinic. So bali pa lang sumubo ako kanina, kumain ako konti. Kasi pag hindi ka kumain, nako, mahihilo ka talaga sa gutom. Okay, sa 8 hours na duty natin, pag hindi tayo kumain, syempre nahihilo. So ganun talagang buhay. Kailangan natin talagang kumain ng konti, kahit kunti lang. So maganda pa rin yung panahon ngayon. Okay, malamig. Kasi kahapon paglabas natin, syempre nakita nyo naman, foggy talaga. Ayan o. So may clinic na dito. Ayan o. So may clinic din doon, so may Apollo. So pwede kayo magpa-clinic doon. So wala pa rin 999. Ang daming ang daming kabayan nag-aantay, mga ibang lahi din. O diba, ang daming nag-aantay. Ayun, may 999 na. City bus nga lang. So ayun nga, bali nag-taxi na lang tayo kasi mabigat to, itong dala-dala ko. Okay, so dito na tayo sa office. Alright. So ito kasi gagamitin kong nagre-request yung amo kong gagawa daw ako ng report. Tapos gagamitin ko to for ikukunik ko daw sa TV. Alright. Madilim mga kapatid. Ayan. Siyempre punch in tayo. Okay. Lao. Okay. Siyempre kilowatt. Yan. Alright. So, ganun lang ang buhay. Siyempre, magpapainit tayo ng tubig. Okay, kape tayo eh. So, wait lang. Filter kasi to, kaya okay na. Painit lang natin, tapos tsa-tsa lang tayo. Okay na. So, meron ng kape. So, meron kami kape dito. Nescafe 3 in 1. Tapos asukal. Siyempre, tayo kasi, tsa lang. Okay, so Lipton lang tayo. So, kumpleto kami dito. Ayan. So, napakadali at napakaganda magtrabaho sa office. Kung may experience kayo, okay, alam nyo kaya nyo, mag-apply kayo. Okay, huwag kayong panghinaan ng loob na magtiyaga dyan sa mga mahihirap na trabaho. For example, 12 hours duty, 10 hours duty ka, patayan, di ba? So, kung kaya mo naman mag-office, bakit hindi? So, ang buhay dito sa abroad ay masaya na malungkot. Bakit? Malungkot ka kasi malayo ka sa pamilya mo. Tapos puro ka trabaho. Trabaho ka lang ng trabaho. Okay? Kasi, ang routine mo dito, trabaho, hindi naman magtambay eh. Okay? Okay lang kung anak ka ng lokal. Pwede kang magtambay. Okay? Pero pagka, ka lang, expat ka lang, na normal lang na worker, talagang malulungkot ka talaga. So meron din talaga yung mga kababayan natin na matigas ang ulo na yan nakikipag-ligawan kahit may asawa. Alam nyo yun, hindi naman natin sila mapipigilan na pagiging habit na nila yung mga ganon. Okay, pala kaibigan sila. Okay, so choice nila yan eh.
kung ano man yung mga choice nila sa buhay. Bakit mahirap magtrabaho sa bahay? Kasi nga, hindi nyo alam ang hirap ng nagtatrabaho sa bahay kasi hindi nyo alam yung mga amo nila yung mga ugali ang sasama. Okay, may mga ganon. Karamihan sa mga OFW na nagtatrabaho sa bahay, may mga hidden na attitude yan, mga amo nyo. Okay? Nagmamasid lang mga yan. Pero pag napuno o kundi kaya gusto kayo siraan, wala. Kahit ang bait-bait nyo sa kanila, wala kayo. Okay? Isa lang kayong dayuhan na nagtatrabaho sa kanila. Pinapasahod kayo. So, gagawin nila ang gusto nila. So, yun ang mali. Okay? So, mag-iingat po yung mga kababayan natin dyan na nagtatrabaho sa bahay. Especially, okay, yung mga matatanda na. So, yun na yung mga na-stress. Yung mga bata. Ang maganda din kasi dito, buwan-buwan may sahod ka. Huwag ka lang mag-absent. Pag nag-absent ka, syempre may kaltas ka. Ganun yun. Pinakamahirap na pinagdadaan ng mga OFW ay yung homesick. Okay? Pagiging homesick mo, pwedeng makasira ng ulo, pwede kang mabaliw, okay? Ganon, lalong-lalo yung mga may pamilya na nag-aaway, lalo na sa Pilipinas, saka nandito yung mga nila, asawa, okay? Nag-aaway sila, okay? Lalong-lalo nakadama, okay? Mga bahay nagtatrabaho, householder, alam niyo yon, houseworker, hirap magtrabaho sa bahay.